Abangan ngayon sa programa ng pangunahing layunin ay tumulong sa mga nangangailangan. The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Sa Baguio City, Cordillera Administrative Region, isang nanginginig na matandang babae ang dinatnan ng UNTV News and Rescue Team sa kanyang tinitirhang bahay sa Baguio City mag-aalas 12 ng hating gabi noong ika-2 ng Hulyo. Ayon sa anak ng biktima, kauuwi niya lang mula sa trabaho nang makita ang kanyang ina na nakaupo at hindi na makausap ng maayos. Agad siyang humingi ng tulong lalo't may sakit na diabetes at altrapresyon ng matanda. Matapos suriin ng UNTV News and Rescue Team Baguio City ang mga sugat ng matanda, ay mabilis siyang isinugod sa Baguio General Hospital. Sa Central Luzon Region, sugat sa kanang paa at ulo ang tinamo ng 20 taong gulang na si Rendy Matuto. Ito'y matapos bumangga sa poste ang kanyang minamanehong kotse sa bahagi ng Barangay Sindalan sa City of San Fernando, Pampanga, pasado alas 10 ng gabi noong ika-5 ng Hulyo. Ang itinuturong dahilan ng driver ng kotse, iniwasan umano niya ang kasalubong na truck dahilan para mawalan siya ng kontrol sa manibela. Tuwak na lang. Mabilis na sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Roving Team Pampanga si Matuto. Nilapatan ng paunang lunas at saka dinala siya sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Sa lalawigan naman ng Bulacan, pauwi na mula sa isang kasiyahan ang isang lalaki kasama ang kaibigan nito nang bumangga ang minamanehong tricycle sa isang steel barrier sa Barangay Cruz sa bayan ng Giginto, Bulacan, pasado alas 11 ng gabi noong ika-8 ng Hulyo. Bukol sa ulo, gasgas sa ilong at daliri ang tinamo ni Ramil Caparas, 58 taong gulang. Napapikit umano siya ng ilang saglit at nagulat na lamang nang biglang bumangga sa steel barrier ang minamanehong tricycle. Sumagi siya sa steel barrier habang nagmameno siya. Nakainom siya ng konting alak. Ako pasahero sa loob ng tricycle. Ano po ang ginawa nyo? Gumilid na lang? Gumilid na lang kami. Kaya umikot siya nung masagi doon sa steel barrier. Wala namang tinamong sugat ang kaibigan nito na nakasakay sa sidecar ng tricycle. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team Bulacan ang mga sugat ng biktima na tumanggi nang magpadala sa ospital. Ayon naman sa asawa ng biktima, hindi ito ang unang pagkakataon na naaksidente si Caparas. Ako nga po nagkaroon ng phobia sa ganyang aksidente kasi kaalis lang namin sa sa provincial 9 days kami doon. Eto na naman, sabi ko nga, inom din. Nagpapasalamat po ako sa inyo kahit paano. Naanuhan nyo ang asawa ko, na-rescue nyo, ginamot nyo, dumating kami ng maayos na siya. Bagong balita. Sa Quezon City, dalawang insidente ng hit and run ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Roving Team. Nakita ho na lang namin na bigla na lang tumumba ang motor at papatakbo na po yung passenger jeep.
Papasok na sana sa trabaho ang motorcycle rider na si Leo Amisola nang maaksidente. Isang pampasaherong jeep ang bumangga sa sinasakyang motorsiklo ng biktima sa bahagi ng Payatas Road bandang alas 7 ng umaga noong ika-22 ng Hunyo. Nakahandusay sa kalsada at hirap gumalaw ng datna ng responding rescue unit si Amisola. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at posibleng fracture sa kaliwang hita ang tinamo ni Amisola, bunga ng pagkakabundol sa kanya. Agad siyang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team at saka mabilis na dinala sa East Avenue Medical Center para sa kaukulang atensyong medikal. Ilan to? Ito, ilan to? Okay, very good. Tamay mo ako? Meron pa? Direk. Kabila. Meron pa? Okay, very good. Okay, normal. Perla. Samantala, ang tsuper ng pampasaherong jeep na may plate number na BVN 183 ay mabilis na tumakas ayon sa mga nakasaksi. Sa lungsod ng Quezon pa rin, sa ospital din ang bagsak ng isa pang motorcycle rider na kinilalang si Meljun Salgo, 32 taong gulang matapos mabiktima ng hit and run bandang alas 4 ng madaling araw noong ika-22 ng Hunyo sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Galing siya doon, pauwi. Ngayon, sumalpok siya dyan sa may nagkikit-gitan. Tapos yung kutsi, yung iniwasan niya, doon siya tumama sa may kanto nun. Bunga ng aksidente, nagtamo ng mga galos sa siko at ulo ang rider. Matapos lapatan ng paunang lunas ng UNTV rescuer si Salgo, ay mabilis na isinugod ng grupo sa East Avenue Medical Center ang biktima para mas masuri ng mga doktor. Kung abenso sa dito natin kasama po siya. Surgery po. Surgery. Kabilang ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa sa mundo na suliranin ang mabigat na trapiko. Batay ito sa isinagawang pag-aaral ng research firm na Numbeo na nakabase sa Serbia. Sa 2017 Traffic Index for Country ng Numbeo, pang-12 ang Pilipinas sa 70 bansa na may matinding problema sa traffic. Ayon sa Numbeo, ang datos nila ay batay sa overall commuting time, commuting public's dissatisfaction, traffic inefficiencies, at carbon dioxide emissions. Sa kanilang pag-aaral, lumilitaw na 45 minutes and 14 seconds ang magugugol ng isang pasahero o motorista sa Pilipinas bago nito marating ang kanyang destinasyon na may distansyang 12 kilometro. Sa listahan ng mga bansa na may pinakamatinding trapiko, nanguna ang Egypt na sinundan ng Iran, Indonesia, Jordan, South Africa, Turkey, Venezuela, Thailand, India, Russia, Brazil at Pilipinas. Well, in Metro Manila, we can say that traffic is really one of the contributory factor kaya maraming road rage incident, ganyan. So, kailangan talaga in a holistic approach. Pagdating sa traffic, the government has something to do with it. Patindi ng patindi ang traffic sa Metro Manila na nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng stress levels ng ating mga kababayan na kadalasan ay nauuwi sa traffic altercations sa pagitan ng ilang motorista. Wala kasi yung road rage, ito yung away sa lansangan, yung pinairal yung init ng ulo, di ba? Nangyayari yan kasi hindi nagbibigayan dun eh.
Ito kasi pinagtisimulan niya ng halos magkaroon ng traffic accident. Kasi sa kalsada, lahat tayo, ang gusto natin, mga motorista, makarating sa pupuntahan. Taong 1991, binaril hanggang sa mapatay ni Rolito Go ang 25 anyos na engineering student na si Eldon Maguan dahil lang sa gitgitan sa kalsada. Pinasok umano ni Go ang one-way na kalsada sa Wilson Street sa Green Hills, San Juan, kung saan niya nakasalubong ang sasakyan ng biktima. Nagkasagutan ang dalawa na nauwi sa pamamaril ni Go sa estudyante na siya nitong ikinasawi. Ang road rage ay this is committed by a road bully, isang road bully, out of frustration or because he wanted to intimidate another driver, no? Will use force o kaya threat or any dangerous driving methods against a motorist or against a driver. November 18, 2009, napatay ang anak ni dating Presidential Chief of Staff Renato Ebarle Sr. sa isang away kalye sa Quezon City. Ang itinuturong pumatay, si Jason Ivler. January 18 ng sumunod na taon, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Ivler sa bahay nila sa Quezon City. Reklusyon perpetua. Ito ang naging hatol ng korte kay Ivler dahil sa insidente. Sa road rage kasi, meron mga ibang pagkakataon dyan, nagsigawan lang or nagbigay ng mga signal na hindi maganda, tapos naghihiwalay na. Pero pag merong nangyaring hindi maganda, o for example, nagkaroon ng sakitan, and then merong physical injury o may nasaktan, then we will file the necessary charge of physical injury dun sa suspect or nakasanhi ng pananakit doon, or worst case, kung halimbawa homicide or murder case. Noong 2011, ipinanukala ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. ang batas na naglalayo na taasan ang parusa sa mga masasangkot sa road rage o away kalsada sa bansa. Nakasaad sa Senate Bill No. 2923 o mas kilala sa tawag na Road Rage Law na ang sino mang masasangkot sa away trapiko ay may kaukulang parusa lalo na kapag mayroong armas na ginamit ang mga involved. Sa Section 5 ng panukalang batas, reklusyon perpetua ang ipapataw na parusa sa mga lalabag, lalo na kung may biktimang masasawi. Andiyan na yung mga batas natin eh. Alam mo, kahit sa anumang lugar sa ibang bansa, may nangyayari din ganyan. Kumpleto ang batas. Ang problema lang kasi yung disiplina ng tao. So basically, mayroon tayong traffic rules and regulations. Andiyan ang right of way. Andiyan ang mga dapat gawin pag ikaw nasa kalsada. Diba? So basically, kung lahat gagawa ng naayon sa batas, walang basis para magkaroon tayo ng road rage. July 25, 2016, dakong alas 9:30 ng gabi, nakuhanan ng CCTV camera ang pamamaril ng isang Army Reservist sa isang siklista sa Quiapo, Maynila. Base sa kuha ng closed-circuit television camera, nagkagitgitan sa kalsada si Von Tanto at si Mark Vincent Heralde. Matapos magpambuno at magkasuntukan, bumalik sa kotse si Tanto. At habang papaalis na sana ang biktima, muling bumaba ng sasakyan si Tanto na may bitbit ng baril. Paglapit sa biktima, pinaputukan niya ito ng ilang beses. Bukod kay Mark Vincent Heralde, isa pa ang naging biktima dahil sa insidenteng yun. Isang 18 taong gulang na estudyante ang tinamaan ng ligaw na bala galing sa baril ni Tanto. Kalsada, you cannot, any space in the road, hindi pwede i-occupy yun ng dalawang object o dalawang sasakyan sa isang time, on one given time, di ba? Kaya nagkakaroon ng gitgitan. And normally, ang ating mga motorista, in-invoke nila yung kanilang right of way o yung tama.
So ibig sabihin, meron diyang isa talagang na may mali, kaya lang iniisip niya sa yung tama. So hindi nagkakaintindihan, pinagkisimulan ng init ng ulo, palitan ng masamang salita, hanggang sa hindi makapagtimpi, nagsisimula yung away na pwedeng puntahan ay may masaktan at ang worst case ay merong madisgrasya o merong mamatay. Sa mga pag-aaral na isinagawa sa ibang bansa, mas mabilis masangkot sa road rage ang mga aggressive driver. Kunyari, may problema ko o ano, di ba? You are not in the right mood, so to speak. You are a potential road bully. Di ba? So, it boils down to yourself, yung driver, na kailangan pasensyoso at yung kortesiya sa kapwa motorista namin. Nitong mga nakalipas na buwan lang, muling umalingaw-ngaw sa mga balita ang shooting incident kung saan isang nurse sa Cebu ang binaril dahil sa girian sa kalsada. Si David Lim ang itinuturong sospek sa pamamaril kay Efraim Nunyal, 33 taong gulang at isang nurse. Ang insidente ay nakuhanan ng video ng isa ring motorista at in-upload ito sa social media. Kung ikaw ay witness lang, what you have to do is, unang-una, kung kasamahan mo ang involved sa road rage at may paraan ka na mabigyan siya ng paalala on that spot, mas maganda na awatin mo siya na hindi na pumunta doon. While it is true na talagang involved dito, mismo mga concern na mainit ang ulo, pero tayo baka pwede makatulong tayo. Ngayon, kung kayo naman is just an observer, nasa labas, at wala kang magawa para mapigil at nangyari na yon, immediately you have to inform the authority. Barangay or ating kapulisan para makapag-react agad so that appropriate action must be done. Maiwasan na madisgrasya further or maaresto natin o maakos kung sino mang involved or suspect na responsible dun sa consequence ng road rage. Ang mga ito ay ilan lang sa masasaklap na mga kwento ng ating mga kababayan na nauwi sa trahedya dahil sa road rage. Ilan pa kaya ang magiging biktima ng road rage incident sa ating mga lansangan? Ilan pang mga pamilya ang mawawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa init ng ulo ng ilan na sa simula pa lang sana ay maaari ng mapigilan at maiwasan. Walang puwang sa lansangan ang yabang. Kaya ating pairalin ang disiplina sa pagmamaneho at pairalin din ang pagiging pasensyoso at hindi mainit ang ulo. Huwag ka na magdala ng deadly weapon na the tendency is pag may baril ka or something na you can use as a weapon, pagka nagkaroon ka ng, let's say, a verbal altercation on the road, the tendency is, mas lamang ako sa'yo. Di ba? Sa ating mga motorista naman, gusto natin sabihin sa kanila na hindi dapat natin paiiralin ang init ng ulo sa road rage. Dahil sa road rage, walang panalo. Lagi kang talo. It's either ikaw ang madisgrasya or ikaw ang makadisgrasya. Both ways, talo ka. Kagaya ng mga nangyari ng mga ibang mga sensational case dito, di ba? Whether sino man dyan tama o mali, kung sinong may right to pay o hindi. Once na nangyari na yan, isang nasa nakalibing na, namatay na, isang nagtatago sa batas. So either way, walang panalo. Dapat talaga, pag ikay nagmamaneho, you know how to manage your anger. Kasi marami dyan talagang mabilis magalit. After nun, pagsisisi na sa huli. No? Dahil sa sobrang galit, may nagawang road rage, nagawa ng krimen. No? Dahil hindi niya nakontrol sa sarili niya. Kaya ang isang, sa tingin namin, dun sa sarili, sa driver, ang deterrent dyan ay kailangan, you have to manage your anger to the level na talagang kailangan pasensyoso ka. Kapag ka nakikita mo na isang tao is a potential road rage, yung masama tumingin, iwasan mo na. Kaya mo na hindi. Alam mo, may pinanggagamitan ng tama ang tapang. Kung papatulan mo yung ganon, road bully, you're also in a losing end. Kahit sabihin niya, duwag ka, okay lang yan. Because ang tapang dapat ginagamit sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang lugar.
Sa loob ng isang araw, isang tao ang namamatay sa Metro Manila dahil sa road accident. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority. Ibig sabihin sa loob ng isang taon, 365 na tao rin ang binabawian ng buhay dahil sa aksidente na nangyayari sa Kalakhang, Maynila pa lang. Sa pag-aaral na isinagawa ng World Health Organization, mahigit 1 milyong tao ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa aksidente. 49% sa kabuuang bilang ng road traffic deaths ay kinabibilangan ng pedestrians, motorcycle riders at mga nagbibisikleta. Sa ulat na inilabas ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System o MMARAS, umaabot sa 299 road crash accident ang kanilang naitatala kada araw sa Metro Manila. Noong nakaraang taon, 109,322 na mga aksidente ang nangyari sa Metro Manila. Mas mataas ito sa 14.33% noong 2015 na 95,615 accidents. Batay rin sa report ng MMARAS, human error ang nangungunang dahilan ng aksidente sa Metro Manila. Halimbawa nito ang kawalang ingat, counterflowing, bad turning, lose of control, overspeeding, and sudden stoppage without caution. Kabilang rin dito ang medical conditions ng driver, katulad ng asthma attack, tsuper na nakakatulog dahil sa pagod, at driving under the influence o DUI, kung saan nakapaloob ang pagmamaneho ng lasing o drunk driving, lango sa ipinagbabawal na gamot habang nagda-drive at iba pa. Sa mga pag-aaral na ginawa, pangalawa lang yan sa pinakadelikado. Ang una pa rin is yung driving out of thought. Na wala ka sa sarili mo habang nagmamaneho ka. Nakainom ka o kaya inaantok ka o kaya habang nagmamaneho ka, meron kang ibang bagay na iniisip aside from yung focus mo sa pagmamaneho. Pangalawa lang yung cellphone. Pangatlo, of course, is outside the environment factors like may dumaan na na-attract ka o kaya meron ka nakitang billboard. So, yung mga gano'n. Pang-apat is yung sakay mo. Pang-lima is yung habang nagmamaneho ka, kumakain, no? Meaning isang kamay mo, hawak mo yung manibela, tapos yung isang kamay mo, hawak baso, kaya o sandwich, So, yung mga ganun. Magpipitong taon na nga mula ng ilunsad ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ang advokasiyang nagpabago sa kasaysayan ng broadcast media sa Pilipinas. Advokasiyang ang pangunahing layunin ay ang kapakanan ng kapwa. Ito ang Tulong Muna Bago Balita. At kung pag-uusapan ay serbisyo publiko, malayo-layo na rin ang narating ng mga inisyatibo at kampanya sa paggawa ng mabuti ni Kuya Daniel Razon, kasama ang UNTV News and Rescue. Iba't ibang rescue trainings na ang pinagdaanan ng aming mga kasama sa UNTV News and Rescue. At ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. High Angle Rope Rescue, Basic Firefighting, Forest Firefighting, International Command System and Mobilization, Mass Casualty Incident, Vehicle Extrication, Emergency Medical Responder Instructor Courses, at Water Search and Rescue. Sa kasalukuyan, mula kay Kuya Daniel Razon at sa lahat ng empleyadong bumubuo ng himpilan, ay trained rescuers na nakasama namin. Instead of just delivering the news, maging ang lahat ng ating UNTV News anchors and talents ay nakapagtapos na rin ng basic life support trainings at ngayon ay trained rescuers na. Sa adhikain ni Kuya Daniel Razon na mapalawak ang kanyang advokasya, hindi lang sa kapwa, sa kalikasan, kundi maging sa bayan. Isang inobasyon ng kanyang muling pinasimulan, ang UNTV Dive Team.
At ngayong taon nga, kasabay ng pinakabagong historic events sa kasaysayan ng bansa, nakita ng sambayanang Pilipino ang pinakabagong mga sundalo ng ating himpilan na binuo ni Kuya Daniel. Noong nakaraang June 12, nakasama ang UNTV News and Rescue Team at UNTV Dive Team sa ginanap na Philippine Underwater Flag Hoisting sa Benham Rise, na ngayon ay mas kilala sa tawag na Philippine Rise. Binubuo ang UNTV Dive Team ng mga technical dive instructor, advanced scuba divers at mga underwater cameramen. Matapos maabot ni Kuya Daniel Razon ang titulong dive instructor sa CIMAS, na mas kilala bilang World Underwater Federation, na isang international federation na nagtatakda ng world-class standards sa underwater sporting events and activities. Siya na mismo ang nagturo ng open water scuba diving course sa unang batch ng UNTV Dive Team sa 16 feet deep dive pool sa Morong Star Beach Resort and Hotel sa Bataan. Sa layuning mapalawig ang grupo, kumuha si Mr. Public Service ng magiging UNTV in-house technical dive instructor na mula pa sa bansang Brazil at Argentina. Kahit equipped with enough knowledge and advanced skills ang grupo, hindi pa rin sila naging kampante. Dahil dito, 2 linggo bago sumapit ang araw ng paglalagay ng bandila ng Pilipinas sa ilalim ng Pacific Ocean, araw-araw silang sumailalim sa mga pagsasanay. The thing is, imagine what could happen, for example, if one diver gets confused and start breathing not the travel mix at 21 meters, but the pure oxygen. He would pass out and probably he's gonna die. That's why you have to have the proper training to do this kind of any kind of diving. Subalit katulad ng ibang recreational activities, ang scuba diving ay may kaakibat din panganib. Dangers that can jeopardize a diver's safety kung walang sapat na paghahanda at pagsasanay. The big problem is the air consumption because, for example, here in surface, we consume more or less 25 liters a minute. Each 10 meters more, or each atmosphere more, we consume more 25 liters a minute. So we have a very limited gases in this diving. For example, in Benham Rise, the air and the tanks consume very, very fastly. It's a big danger there. The big current there was another big danger. The quantity of gases inside our body, the intoxication with CO from oxygen or the nitrogen, narcosis. The gases we breathe, they are very, very dry, so we can be very dehydrated. Technical divers, they use tables. Calculations have already been made and rechecked hundreds of times by guys that are good in math, and they put into tables to avoid you doing a minor mistake, because a minor mistake here and you're dead. Two big problems related to breathing air for divers. One of them is that sickness that is called decompression sickness. Ilan pa sa maaaring maranasan ng mga diver ang hypothermia, DENS o decompression sickness at nitrogen narcosis. And there's a law that says that the deeper you go, the more the total pressure and also the partial pressure of each gas that compounds a gas. In the case of air, would be just oxygen and nitrogen. So why is established that, for example, with air, you can go just down to 60 meters, not deeper than that? One basic factor that would be the partial pressure of oxygen gets too toxic.
And also, the nitrogen at that same depth is very narcotic. Ang decompression sickness ay isang uri ng sakit dulot ng mabilis na pag-angat sa ibabaw ng tubig. Two big problems related to breathing air for divers. One of them is that sickness that is called decompression sickness. Because what happens? When you breathe air, you're breathing roughly 80% of nitrogen. That is inert gas. It's a gas that doesn't interfere or is not consumed by our metabolism. It's totally different from oxygen because oxygen is used by the cells of our body to breathe. So if you consume something, it doesn't accumulate. But if you don't consume something, like is the case of nitrogen, that is 80% of the air, it's going to accumulate, it's going to saturate in all your tissues. It's going to saturate on the way down because you're increasing the total pressure and you accordingly are increasing the partial pressure of that gas. What is going to happen when you go up? The gas that is not consumed, that is being saturating your tissues, on the way up is going to be the reverse process. It's going to desaturate. So if you've been down there for quite a long time at a certain relatively increased depth, what happens that you won't be able, there's going to reach a limit that you won't be able to go up straight to the surface. You're going to have to stop on the way, what we divers call decompression stops. Because if you went straight to the surface, then large bubbles of nitrogen are going to form in your body and causing several diseases that could be paralysis, stroke, death, coma. When we dive in, we are full of nitrogen. When we come back to the surface, depend how long we stay there, we want to stop to release the excess of nitrogen in our breath. Okay, so in this dive, we stop many times. If I remember, 11 times, for example. We come back, we stop in 21 meters. After that, 3 meters less until 3 meters. Stop in 3 meters each. Stop it. 1 minute, 1 minute, 2 minutes. When you coming near to the surface, you have more time to stay there. 130 feet lang ang ligtas na sisirin ng isang diver at upang marating ang lalim na 200 feet, kailangan ng huminga ng isang diver ng isang espesyal na halong hangin para makayanan ang matinding pressures sa ilalim ng dagat. We have each gas for each depth. So for example, if I breathe pure oxygen in 60 meters, I will be intoxicated with oxygen. We have two effects we call conventit. Convulsions, vision and tunnel, some noise in your ear. And after that, we can release your regulator and drink water and drowning. Kapag tumama naman ang nitrogen narcosis, posibleng pansamantalang mawala sa sarili ang isang diver. At para maiwasan na mangyari ito, gumagamit ng trimix o hangin na pinaghalong nitrogen, oxygen at helium ang mga technical divers. We breathe different gases, not the gas we breathe in the bottom. So in 21 meters, we change gases from nitrox 50 or 50% of oxygen in our gases to release fastly the nitrogen from our body. In 6 meters, we breathe pure oxygens, yes, to clean our body. But if you reduce the percentage of oxygen, you have to replace it with another gas to make the 100% that you want to put inside a tank, for example. And what's the problem? Oxygen can carry a problem, but nitrogen causes another problem. So you find on the equation, you find that you not only have to reduce the percentage of oxygen, you're going to have to also reduce the percentage of nitrogen to avoid another type of inconvenience, that is nitrogen narcosis. Sa kabila ng mga panganib na kanilang kinaharap,
dahil sa joint efforts ng magigiting na kawani ng pamahalaan at ilang private organizations, kasama ang UNTV News and Rescue Team at ang UNTV Dive Team. Matagumpay na nailagay ang bandila ng Pilipinas sa Philippine Rise. Ito ang isang matapang na pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas na magiging parte na ng kasaysayan ng bansa at kasama sa pangyayaring ito ang News and Rescue at Dive Team ng UNTV. Mula sa isa sa pinakamalaking rescue organization sa bansa, Kauna-unahan sa kasaysayan ng broadcast media sa bansa. advokasiyang walang katulad sa paglilingkod sa bayan. Sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, Sa mga bumubuo ng advokasiyang tulong muna bago balita. at sa lahat ng UNTV News and Rescue Team sa buong bansa. Ako si Joshua Antonio, Emergency Medical Responder. Ako si Nestor Torres, Emergency Medical Responder. Ako po si Alan Manansala, Emergency Medical Responder. Ito ang aming kampanya. Tulong muna bago balita. 911 UNTV.